Hello, hello, hello. Welcome back sa channel natin, and today, try natin i-convert to 60Hz yung ating Thunderbox Apex Pro kasi sa ngayon, 50Hz yung frequency niya. So, gagawin natin 60Hz. Ayan. Napakadali lang buksan. Tanggalin natin yung fan. At itong wire dito. Pwede na nating iangat to. Ayan. So, ganun lang siya. So, interesado tayo sa board na to. Itong board kasi natin, mula sa battery, ay i-step up yan ng transformer gamit tong MOSFETs na to. So, aabot yan ng 300 plus volts. Tapos, i-rectify ng mga diodes na to para ma-convert sa DC, and then i-modulate na itong mga IGBT dito na gawing pure sine wave. Tapos yung signal, eto, nagko-control dito sa IGBTs na to, dito nang gagaling sa ating board. SPWM board to. Ito yung sinusoidal pulse width modulation. So, tine-turn on and off niya itong mga MOSFET or IGBT para makapag-produce, ma-convert niya yung high voltage DC na in-step up nito to sinusoidal na wave na AC. So, ito yung responsible para maging sine wave yung output ng inverter. Now, hindi natin makita mabuti kasi nakabaliktad. I-desolder siguro natin to. Ayan, natatanggal na. Ayan. So, wag nyo lang madaliin para hindi masira. Dahan-dahan lang. Ganda na itong pang desolder na ginagamit ko. Ito. Check natin sa microscope. Anong chip to? So, hindi natin mabasa. Parang binura nila yung... So, may hirapan tayo. Hindi natin alam yung chip. So, hindi siya AG8010 kasi iba din yung yung chip. Pero sa auto project, kay sabi, bibigyan daw tayo ng diagram kung paano i-convert to 60Hz. So, buti naman. Hintayin lang natin ibigay sa atin yung diagram para matry natin. So, nung tinitignan ko yung board, nakita ko may labels pala dito kung saan nakakabit yung SPWM board. At nung binilang ko yung pins, kapareho siya ng EGS002. At yung mga labels din dito, pareho sa nakalagay dito. So, pag ganito ang installation yan, pag tinignan mo, pareho yung nakalagay. IFB, ground, 1 low, pareho yan, lahat. Since pareho ng pins, pareho yung labels, sa tingin ko, pwede natin ilagay, ipalit ito dun sa stock na ginamit nila. Halos pareho na itsura, makikita nyo, kasi pareho naman ng function. Iba lang yung chip na ginamit nila dito. Ito EG8010 to, ito ewan natin kasi binura nila yung markings. So, hindi natin makita yung datasheet, hindi natin ma-search kung ano yung datasheet nito para malaman sana natin kung anong pin ang isi-short or anong components ang pwedeng palitan. Pero etong EGS002, madali lang siyang i-convert sa 50Hz or 60Hz. Meron jumpers dito, yung JP1 at JP5. Merong nakasolder doon. Ililipat mo lang yon dito sa JP1 para maging 60Hz. At kung gusto mo maging 50Hz, ilalagay mo siya sa JP5. So, tatanggalin natin yan, lipat natin sa JP1. Hindi ko na mahintay yung instruction nila. Nung nakita kong pareho, sabi ko, try na natin to. Madaming nabibili sa Lazada na ganito. I-search nyo lang EGS002. Mura lang siya. 100 plus lang yung mga board na ganyan. Kung mag-work siya, edi maganda. Try natin. Una, kailangan natin ilipat yung jumper dito. Mukhang compatible naman. So, tignan natin kung mag-work or kung sasabog. Test natin. Ito na. Hindi umilaw.
Balik natin yung dati para matest natin kung nasira ba yung inverter. Magana siya. So, hindi naman compatible to. Trinay lang natin. Baka sakali lang gumana. Hintay tayo ng instruction. And we are back. Meron na tayong info kung paano convert. Tanggalin ko lang ulit to. Ayan, natanggal na natin. At basically, ang kailangan natin gawin ay ito. Tanggalin tong R19. Ito yun. At ilipat dito sa R20. So 0 ohm resistor to. So parang jumper lang. So kung mahirapan tayo tanggalin at ibalik dito, kahit isolder lang natin to. Itong pads dito para mag-connect. Ayan, okay na. So nilipat lang natin itong R90 papunta dito sa R20. So isolder na natin. Ayan, magana pa. Ayan, 220 volts. Check natin frequency. 59.9 or 60 Hz. Buti na lang at tinulungan tayo ni Auto Project Philippines at binigyan tayo ng instruction kung paano ma-convert to 260 Hz. Kasi kung hindi ay medyo mahirap ma-convert kasi manghuhula ka lang yan. Kasi burado yung markings nung IC na ginamit. Pero yun, ganyan lang siya kadali na i-convert to 60 Hz. Ililipat nyo lang yung resistor or papalitan nyo lang yung jumper ng R19 to R20. Ayan, kapag bumili kayo nito at 50 Hz yung nakuha nyo at gusto nyo maging 60 Hz, pwede nyo sigurong pakita yung video na to sa gumagawa ng electronics sa inyo. Kayang-kaya nilang ilipat yung jumper. Next, tignan natin kung maingay pa rin yung fan. Ayan, so wala na siyang tunog. Before, ang tunog niyan ay ganito. Ngayon, ayan, okay na. Again po, 60 Hz daw po talaga to. Nagkamali lang yung factory dun sa unang batch nila. So ayun, pwede nyo hintayin yung susunod na batch or pwede nyo namang ipa-convert. Madali lang siya. Kung nakabili na kayo nito at 50 Hz yung nakuha nyo at gusto nyo maging 60 Hz, pwede ko kayong tulungan, pwede nyo i-ship dito. I-ship sa akin, i-convert ko for free. Basta kayo bahala sa shipping. No meetups, shipping lang po. Pag may katanungan pa po kayo, leave lang po kayo ng comment below. Don't forget to like and subscribe and I will see you again next time. Bye!